Magandang araw ulit mga kamasa. Bibigyan lang natin ng linaw yung isa sa mga katanungan na naman ng mga kababayan natin kung paano daw kumuha ng non-professional driver's license. Yan po yung mga madalas na tanong, kaya sasagutin po natin yung tanong ninyo na yan ngayong araw. Paano nga ba kumuha ng non-professional driver's license? Ang una po ninyong gagawin, tanungin yung sarili ninyo kung ready na ba kayo na kumuha ng non-professional driver's license. Kung nakapaghanda na ba kayo sa mga pagsusulit na haharapin ninyo sa opisina mismo ng LTO. Pag pakiramdam po ninyo na ready na kayo, nakapag-review na kayo, kaya nyo nang ipasa yung examination sa LTO, pwede na po kayo kumuha ng non-professional driver's license. Basta lamang ready at pasado kayo sa tinatawag natin na qualification o yung katangian ng pagkuha ng non-professional driver's license, at syempre yung mga requirements na dadalhin po ninyo sa pagkuha ng non-professional. Ano-ano nga po ba yung una ninyong gagawin bago kayo pumunta ng opisina ng LTO sa inyong lugar o sa lugar kung nasaan man po kayo? Una, dapat po nakapag-practical driving course muna kayo. Ano po yung practical driving course o yung tinatawag na sa pangalan na 8 hours practical driving course? Ito po yung kurso na kinakailangang maipasa ng mga nag-a-apply ng lisensya para maturuan sila ng standard, ng tama na pagmamaneho sa lansangan. So kapag naipasa na po nila yung practical or actual driving course na yan, ay makakakuha sila ng tinatawag natin na practical driving course certificate. Ito po, isa sa mga hawak ko ay halimbawa ng practical driving course certificate ng pang motorsiklo at tricycle at yung ating pang 4 wheels. So andito na po sa aking kamay. So pagkakuha po ninyo ng practical driving course certificate. So kaya po kayo nabigyan naman ng practical driving course certificate dahil nakita ng LTO accredited instructor na kaya nyo nang gawin o makakapasa na kayo doon sa itinalagang standard skills ng LTO. Sapagkat kapag motorcycle and tricycle, yan ay 8 oras isinasagawa, at kapag yan po ay 4 wheels, halos 2 araw po yan isinasagawa. Tig 4 na oras bawat araw. Kaya ganun po katagal yung practical driving course na yan. So kung nakakuha na kayo ng certificate na ito, i-check natin yung inyong student permit o student driver's permit. 1 buwan na po ba yan? Yun kasi yung minimum requirements kung gaano katagal dapat yung student permit na po pwede na siyang i-apply ng non-professional driver's license. Kung yan po ay 1 buwan ng mahigit, po pwede na po kayong mag-apply ng non-professional driver's license. Pangalawang i-check natin yung inyong medical certificate. Kasi baka valid pa yung ginamit nyo ng student permit, magagamit pa po ninyo yan sa pag-a-apply ng non-professional driver's license. So, meron na kayong practical driving course certificate, pwede nang may convert yung inyong student driver's permit sa non-professional driver's license. At kung okay pa po ang inyong medical, yan na rin po gagamitin natin sa non-pro. Kung hindi naman, kung expire na, pupunta kayo sa LTO accredited clinic para ulit kumuha ng medical certificate. At syempre po, dadalhin ninyo yung inyong valid ID para sure tayo. And then yung inyong LTO portal. Yung LTO portal po kasi na ginamit ninyo sa student driver's permit, yun pa rin po ang gagamitin nyo sa non-professional driver's license. At doon po kayo mag-e-exam sa account na yan. So, ang exam po, nakadepende kung anong DL code ang kukunin ninyo. Siyempre kung yan po ay DL code A at saka A1 lang, yung mga tanong dyan iikot sa pang DL code A and A1. Kung yan naman po ay DL code A, A1 and B, yung mga tanong po ng LTO dyan ay iikot din po dyan sa mga ganyang kategorya o ganyang uri ng mga sasakyan. Kailangan lang po ninyong makuha yung 80% passing score. Para maipasa yan. So, kung kompleto na yung mga dokumento ninyo, i-check din yung sarili ninyo. Kung kayo po ay nakasapatos, nakapantalon,
siyempre, nakasunod doon sa dress code ng LTO. At mas maganda mga kamasa, i-prepare nyo na rin yung inyong mga sasakyang gagamitin sa practical driving test nila. Kasi po, kapag kayo ay nag-exam sa non-professional driver's license at nakakuha ng 80% passing score or passing rate nila, yan po ay ang isusunod po niya na susukatin yung inyong practical competency. Ano po? Ia-actual po nila kayo, yun yung tinatawag nila na practical test. So titignan po ng isa sa mga official ng LTO kung kayo po talaga ay pwede nang ipasa. Kung ano naman po kasi yung itinuro sa 8 hours practical driving course na mga standard na naayon sa mga batas natin, doon lang din naman po iikot yung practical test. Kaya hindi po yan dapat katakutan. Kaya nga mas maganda, gamay mo yung sasakyan na dadalhin mo, kasi kung ano yung in-applyan mong DL code, yun po yung i-actual test ninyo sa LTO. At lagi pong tatandaan mga kamasa, kung anong DL code lang po ang inyong nasa lisensya, yun lang ang po pwede mong imaneho. Huwag tayo magpapaniwala sa ibang mga nagsasabi na kapag may lisensya na daw, po pwede na magmaneho kahit anong sasakyan. Hindi po totoo yun mga kamasa. Yun ay sinasabi lang nila pero walang katotohanan yun. Kung ano lang po ang DL code na nasa inyong lisensya, yan lang po ang po pwede nyong imaneho. So, naiintindihan po mga kamasa yung ating gagawin. Ang unang gagawin, ulitin natin, kumuha ng practical driving course. Saan pa ba? Siyempre, sa Abad Norelia yan, sa driving school ng Masa. Dito sa Mindoro or kung anong driving school ang malapit sa inyong lugar. Ano po? And then, ma-secure na po ninyo yung medical, and then pag kumpleto na yung requirements at pasado na kayo sa qualification, 17 years old mga kamasa po pwede naman ang kumuha ng non-professional driver's license, kaya wala dapat kayong ikatakot. Ano po? So, kapag nasa LTO at pinapasok na po kayo doon sa examination room, wag na wag po kayong kakabahan. Kasi po minsan, kaya bumabagsak yung iba, kinakabahan. Huwag po kayong kakabahan dahil nakapag-review naman kayo, di ba? Napag-aralan naman po natin yan doon sa 15 hours theoretical driving course na 2 araw. At nakapasa rin kayo doon sa mga examination niya. Kaya walang dapat ikatakot sa examination mga kamasa. Ang dapat gawin, mag-review, i-prepare ang sarili, ihanda yung mga sasakyang gagamitin sa practical test ng LTO. Siguraduhin na nakarehistro. Yun lang ang dapat mong tandaan mga kamasa. At syempre, paglaanan mo ng oras at panahon. Paglaanan mo rin ng pera kasi gagastos ka po talaga dyan. Kung gusto nyo pong malaman magkano yung gastos, meron po tayong separate video na inihanda para sa inyo. Panoorin lamang po ninyo yan at maiintindihan nyo gaano yung posibleng gastusin ninyo sa pagkuha ng non-professional. Kaya ano pang hinihintay mo mga kamasa? Huwag mong patagalin yung student driver's permit mo. I-apply mo na kaagad dyan ng non-professional driver's license para po pwede ka nang magmaneho mag-isa sa kalsada. At syempre, laging paalala natin, sumunod sa batas trapiko at syempre, tayo dapat ang nangunguna sa mga ganyang gawain. Huwag po nating tutularan yung mga pasaway sa kalsada para maging ligtas po ang ating lansangan sa lahat ng oras. Marami pong salamat. At muling pakiusap mga kamasa, siyempre, baka naman po pwede paki-like or share yung aming mga videos, no? Yung aming FB page, paki-subscribe na rin yung aming YouTube channel. Paki-click na rin po yung notification bell para po maging updated kayo sa mga susunod pa naming video. At huwag po kayong mag-alala, lahat ng inyong mga katanungan ay bibigyan natin ng kalinawan o bibigyan natin ng kasagutan na naayon lamang po doon sa nangyayari talaga sa realidad. At syempre, na naayon doon sa mga polisiya na dapat nating tignan. Marami pong salamat. Magandang hapon po.